Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang dalawang mahalagang development sa regional security at military aviation sa Southeast Asia. Una, ang balitang posibleng pagbibigay o pagbibenta ng United States ng mga eroplano sa Pilipinas sa ilalim ng Foreign Military Sales Program. At pangalawa, ang desisyon ng Singapore na bumili ng P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft mula sa US, isang hakbang na may malalim na implikasyon hindi lang sa Singapore kundi sa buong rehiyon, kabilang na ang Pilipinas at ang West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan muna natin sa unang balita. Lumabas ang ulat na ang US Army Contracting Command ay nagtaas ng contract ceiling nito bilang paghahanda sa posibleng foreign military sales ng mga eroplano na gawa ng Textron Aviation. Kasama sa mga bansang posibleng benepisyaryo ang Pilipinas. Importante itong linawin agad, kapag sinabing foreign military sales o FMS, hindi direktang bumibili ang bansa sa manufacturer. Ang kontrata ay gobyerno sa gobyerno, ibig sabihin, ang buyer country ay makikipagkontrata sa US Department of Defense, at sila naman ang makikipag-usap sa manufacturer tulad ng Textron. Malaki ang kaibahan nito kumpara sa direct commercial sales. Sa FMS, mas mahigpit ang proseso, pero mas sigurado ang kalidad, training, logistics support, at interoperability sa US at allied forces. Kaya kung matutuloy ito para sa Pilipinas, malaking bagay ito hindi lang sa hardware kundi pati sa long-term capability building ng AFP. Ayon sa mga lumalabas na impormasyon, inaasahang o-order ang Pilipinas ng 4 na Cessna C208B Grand Caravan multi-role aircraft at 2 Beechcraft King Air 360ER aircraft. Bagamat wala pang opisyal na pahayag kung aling sangay ng Armed Forces of the Philippines ang tatanggap nito, malinaw na may malaking papel dito ang intelligence, surveillance, at reconnaissance, o mas kilala bilang ISR. Kung titignan natin ang kasalukuyang inventory ng Philippine Air Force, hindi na bago ang Cessna C208B. Sa ngayon, may 3 unit na ginagamit ang PAF bilang ISR platforms, at 1 unit naman bilang utility aircraft na inaasahang i-convert din sa ISR role. Bukod dito, may inaasahan pang isa pang utility variant na darating sa 2026. Ang C208B Grand Caravan ay hindi flashy na eroplano, pero napaka-importante nito sa modernong military operations. Kaya nitong mag-operate sa maikling runway, mababa ang operating cost, at pwedeng lagyan ng sensors tulad ng electro-optical at infrared cameras, communications relay equipment, at maritime surveillance systems. Sa konteksto ng Pilipinas na isang archipelagic country, napakahalaga ng ganitong platform para sa border patrol, counterinsurgency, disaster response, at maritime domain awareness. Ngayon, mas interesting ang posibleng pagpasok ng Beechcraft King Air 360 at 60er. Ito ay mas malaki, mas mabilis, at mas mahaba ang range at endurance kumpara sa C208B. Dahil dito, mas angkop ito para sa maritime ISR missions, lalo na sa malalayong bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. May 2 posibleng user ng King Air 360ER, ang Philippine Air Force o ang Philippine Navy. Kung mapupunta ito sa PAF, maaari itong magsilbing advanced ISR o kahit electronic warfare platform sa hinaharap. Kung sa Navy naman, pwede itong magsilbing mata sa himpapawid para sa fleet operations at maritime patrol, lalo na sa West Philippine Sea. Dito natin makikita na hindi lang basta dagdag eroplano ang pinag-uusapan. Ang King Air 360ER ay pwedeng maging bridge capability habang wala pa ang Pilipinas ng full-fledged maritime patrol aircraft tulad ng P-8A Poseidon o katumbas nito. Sa madaling salita, ito ang practical at realistic na solusyon sa kasalukuyang pangangailangan. Isa pang mahalagang punto, hindi kasama ang mga eroplano na ito sa ReHorizon 3 approved list ng AFP modernization. Ibig sabihin, may posibilidad na ang pondo nito ay manggaling sa US Foreign Military Financing o FMF program.
Matatandaan na kinumpirma na ng US na magbibigay ito ng hanggang 1.5 billion United States dollars na pondo para sa FY 2026 bilang suporta sa Pilipinas. Kung gagamitin ng FMF, malaking ginhawa ito sa defense budget ng bansa. Ibig sabihin, mas makakapag-focus ang Pilipinas sa ibang critical capabilities tulad ng air defense, missile systems, at naval assets, habang sinasalo ng US ang bahagi ng gastusin sa aviation assets. Ngayon, connect natin ito sa pangalawang balita, ang pag-aproba ng US State Department sa pagbibenta ng P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft sa Singapore. Ang P-8A Poseidon ay isa sa pinaka-advanced maritime patrol aircraft sa mundo ngayon. Base ito sa Boeing 737 airframe, pero heavily modified para sa anti-submarine warfare, anti-surface warfare, at long-range maritime surveillance. Kayang magdala ng torpedoes, anti-ship missiles, sonobuoys, at advanced sensors na kayang mag-track ng submarines at surface ships sa napakalawak na karagatan. Sa desisyong ito ng Singapore, malinaw na nakikita natin ang direksyon ng regional security environment. Kahit wala silang direktang territorial dispute tulad ng Pilipinas, patuloy na pinapalakas ng Singapore ang kakayahan nito sa maritime domain awareness at deterrence. Ibig sabihin, seryoso sila sa pagbabago ng security dynamics sa Indo-Pacific. Para sa Pilipinas, mahalagang pag-aralan ito. Hindi realistic sa ngayon na bumili agad ng P-8A Poseidon dahil sa mataas na cost, parehong acquisition at sustainment. Pero ang ginagawa ng Singapore ay nagsisilbing benchmark kung saan patungo ang mga advanced air forces sa rehiyon. Dito papasok ang halaga ng C-208B at King Air 300 at 60R. Hindi man sila kasing lakas ng P-8A, pero nagbibigay sila ng incremental capability growth. Sa halip na tumalon agad sa pinakamahal at pinakakomplikadong platform, unti-unting binubuo ng Pilipinas ang ISR backbone nito. Makikita rin dito ang strategic coordination ng US sa mga kaalyado at partners nito. Sa isang banda, binibigyan nila ang Singapore ng high-end capability. Sa kabilang banda, sinusuportahan nila ang Pilipinas gamit ang mas angkop at sustainable na platforms, kasabay ng financial assistance at training. Sa mas malawak na perspektibo, ang dalawang balitang ito ay nagpapakita ng regional balancing strategy ng US. Hindi lahat ng bansa ay binibigyan ng parehong assets, pero lahat ay pinapalakas sa paraang tugma sa kanilang role, geography, at political realities. Para sa AFP, lalo na sa PAF at Navy, ang mga paparating na eroplano ay hindi lang dagdag numero. Ito ay dagdag situational awareness, mas mabilis na response, at mas malinaw na larawan ng mga nangyayari sa himpapawid at karagatan ng Pilipinas. Sa panahon kung saan madalas nating marinig ang incursions, gray zone activities, at maritime incursion, napakahalaga ng kakayahang makakita, makadokumento, at makapag-report ng tama at napapanahong impormasyon. Sa huli, ang tanong ay hindi kung sapat ba ang C-208B at King Air 360ER, kundi kung paano ito gagamitin ng tama. Kung susuportahan ito ng maayos na doctrine, trained personnel, at integration sa iba pang assets tulad ng drones, radars, at naval platforms, magiging force multiplier ang mga eroplano na ito. Samantala, ang pagbili ng Singapore ng P-8A Poseidon ay paalala na patuloy ang arms modernization sa rehiyon. Hindi ito arms race sa tradisyonal na kahulugan, kundi isang capability race para sa impormasyon, awareness, at deterrence. Sa mga susunod na taon, makikita natin kung paano magbabago ang balanse ng kapangyarihan sa himpapawid at karagatan ng Southeast Asia. Pero malinaw ang isang bagay, ang Pilipinas ay unti-unti nang lumilipat mula sa reactive posture patungo sa proactive at information-driven defense strategy. At kung matutuloy ang US foreign military sales para sa mga eroplano na ito, isa itong hakbang pasulong, hindi man perpekto, pero mahalaga, sa mas handa at mas may kakayahang armed forces of the Philippines.